Magandang buhay mga kanobela. Bago tayo magpatuloy, nais kong magpasalamat sa lahat ng nag-subscribe sa ating munting channel. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, kung maaari ay mag-subscribe na sa aking channel at pindutin ang notification bell para updated kayo sa bawat kabanata. Maaari rin kayong mag-like, comment, at e-share ang ating video para malaman din ng iba nating mga kanobela. Maraming salamat po. Ang ganti ng inapi, Kabanata 416 hanggang 420. Kabanata 416. Ang paglabas ay sulit ang pera, si Charlie ay nag-aalangan sa kanyang puso. Para kay Elsa, isang masigasig at matapang na babae, hindi niya talaga alam kung paano ito haharapin. Sa isang banda, ayaw niyang masaktan si Elsa, pero sa kabilang banda, ayaw niyang mag-sorry kay Claire. Sa makatuwid, ngayon siya ay nasa kumpletong dilema. Nag-aalala rin siya kung sasamantalahin ba ni Elsa ang pagkakataong magtapat sa kanya o gumawa ng mas matapang na galaw kapag pumunta siya sa hot spring. Gayunpaman, dahil pumayag siya sa kanyang asawa, imposibleng bumalik sa oras na ito, kaya makakasama siya nitong lumabas. Matapos sundan si Claire sa ibaba, nakita niya si Elsa na inilabas ang ulo nito mula sa isang Mercedes-Benz at nagsasabing, "Charlie, ilagay mo ang iyong bagahe sa likod. Umupo ka sa backseat at hayaan mong umupo si Claire sa co-driver para makipag-chat sa akin." Sige, tumango si Charlie. Inilagay ang mga bagahe sa trunk, at saka sumakay sa backseat. Pagkasakay ni Charlie sa kotse, lumingon si Elsa at nahihiyang pumikit sa kanya. Nagkunwari si Charlie na hindi ito nakita. Iniunat ang kanyang baywang at sinabing, "Nako, hindi ako nakatulog ng maayos kagabi. Medyo napagod ako. Pipikit ako saglit." Pagkatapos magsalita, pumikit siya at tumango sa likurang upuan. Medyo nawala din si Elsa sa puso niya. Alam niya ang dahilan ng ugali ni Charlie, ngunit wala siyang masabi nang nandito si Claire. Bukod dito, inaasahan din niya na magiging mas malamig si Charlie sa kanya, ngunit hindi mahalaga, dahil nagustuhan na niya ito. Handa na rin siyang lumaban ng matagal para sa kanya. Dahil alam niyang nasa pangalan lang ang kasal ni Claire kay Charlie, kaya hindi niya magawang makonsensya sa oras na ito. Pinaandar ni Elsa ang sasakyan. Makalipas ang mahigit isang oras, yumandar ang sasakyan sa paanan ng isang magandang bundok. Makalipas ang ilang minuto, nakarating na sila sa entrance ng Champs Elysees Hot Spring. Ang Champs Elysees Spa ay ang tanging natural na hot spring sa Ores Hill. Ito ay matatagpuan sa paanan ng bundok ng Nangxiang. Mayroong ilang mga natural na geothermal hot spring. Binili ng Shangri-La Group ang mga hot spring at ang buong bundok, para mabuo ang Champs Elysees Spa Hotel. Ang Champs Elysees Hot Spring Hotel ay may konsumo, kaya ang mga pwedeng pumunta dito para magbabad sa mga hot spring ay mayayaman. Gayunpaman, ang pagkakaroon ng mga silid dito ay kulang. Hindi lang ang mayayaman na mga tao sa Ores Hill, pati na rin ang mga mayayamang tao sa mga nakapaligid na lungsod, ay darating sa lahat ng paraan upang tamasahin ang pagbibinyag sa mga hot spring sa katapusan ng linggo. Weekend ngayon, kaya napakaganda ng negosyo dito. Halos wala ng mga bakante sa parking lot. Pinaandar ni Elsa ang sasakyan at tumakbo pabalik-balik sa parking lot ng ilang beses, hanggang sa makahanap ng bakanteng parking space. Kaya natuwa siya, tumingin sa paligid, at agad na nagmaneho patungo sa bakanteng espasyo. Pagdating niya sa harap ng parking space, nagbigay ng direksyon si Elsa at papunta na sana para magparada. At nang ilang metro na ang layo niya sa parking space sa likod ng kanyang sasakyan, biglang sumugod ang isang Maserati sports car. Ang bilis ni Maserati ay napakabilis. At nang lumingon siya, malapit na siyang sumugod papunta sa parking space kung saan hihinto si Elsa. Nagulat si Elsa. Sobrang gulo ng mga kamay niya. Hindi siya nag-react. Nakalimutan niyang tapakan ang preno, kaya patuloy na bumagsak ang kanyang sasakyan. Naririnig lamang ang malupit na ingay. Nasa gilid na ng sasakyan ng kabilang partido, ang likuran ng sasakyan ni Elsa.
Bumalik sa katinoan si Elsa at nagmamadaling inihinto ang sasakyan. Hindi niya mapigilang nakasimangot at nagreklamo. Saan kaya magkakaroon ng ganoong parking space? Ang kalidad ay masyadong masama. Tama, ang mga pangunahing panuntunan na first come first served parking space ay hindi maaaring gawin. Intindihin. Sa oras na ito, sa Maserati sports car, isang binata ang nakasuot ng exaggerated na katad. Lumabas na naka-jacket at nagsusuklay ng mamantika niyang buhok. Pagkababa ng binata sa sasakyan ay sinulyapan niya ang mga gasgas sa gilid ng sasakyan ng kotse. Biglang lumungkot ang mukha niya. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin. Naglakad patungo sa kotse ni Elsa. Sinampal ang bintana ng malakas. At nagmura, "Bobo, bulag ka ba? Hindi mo ba nakikita na ako ay magparada sa espasyong ito?" Inahit ang bagong kotseng binili niya. At dali-dali siyang bumaba. Kabanata 417. Labis din ang sama ng loob ni Elsa sa kanyang puso. Siya rin ang miss ng pamilya Dong. Kaya tinulak niya ang pinto at bumaba ng sasakyan. At diretsyong nangatwiran sa binata. "Ano ang sinisigaw mo? Wala kang kalidad para kumuha ng parking space. At hindi mo kailangang magbilang." Hindi inaasahan ng binata na maglakas loob si Elsa na magsalita pabalik. At sumigaw, "Oo nga. Baliw na babaeng driver na naman. Sa 10 bobong driver sa kalsada. 9 sa kanila lahat ay mga babae. Marunong ka bang magmaneho? Bumalik ka sa sinapupunan ng iyong ina kapag ang pulong ay hinawakan. At pagkatapos ay lumabas muli. Huwag kang maiyang lumabas." Pagkatapos noon, muli niyang sinabi, "I've just bought this car with a size of hundreds of thousands." Nagasgasan ito. "Magkano ang mawawala sa akin?" Kumunat ang noo ni Elsa at sumagot, "Hoy, alamin mo, una kong nakita itong parking space, kaya dapat ako ang magparada. Lumabas ka sa kalagitnaan upang kunin ang parking space. Ito ay orihinal na kasalanan mo at may mukha ka pa." Galit na sumambat ang binata. "Ano bang masama kung papagalitan ka? Hindi ba tama na tumawag? Ikaw, hindi ka lang dapat pag-alitan kundi pinapalo ka dapat." Pagkatapos ng lahat, iniunat ng binata ang kanyang kamay at hinawakan ang buhok ni Elsa. Nagulat si Elsa, hindi niya inaasahan na ganito pala kabastos ang taong ito, at nagmamadali siyang nagtago pabalik. Nagmamadaling sumigaw si Claire, "Charlie, may nangyari, bumaba ka dali." Kumunat ang noo ng binata at tumingin kay Claire, saka ngumiti, "Nako, napakaganda nitong binibini. Halika, samahan mo ako buong gabi. Hindi ko naiimbestigahan ang bagay na ito." Pagkatapos magsalita, kinailangan niyang abutin at hilahin si Claire sa kanyang mga bisig. Nang makarating sa kalahati ang kamay ng binata, mahigpit siyang hinawakan ng isang pares ng malalakas na kamay. Nang makitang bumaba ng sasakyan si Charlie, naglakas loob ang binata na hawakan ang kamay nito. Itinaas ang kamay nito sa kilay, at nagmura, "Bakit ka tulala? Naghahanap ka ba ng kamatayan? Bitawan mo ako." Itinabi ni Charlie ang kanyang kamay. Ang kanyang mukha ay nagtatampo. At nagsabi, "Hindi ba normal na magmaneho ng dahan-dahan lang? Hindi ba ito normal? May masasabi ka ba ng maayos? Ang mga kamay ay kayang lutisin ng problema." Tumingin ang binata kay Charlie at mapang-asar na sinabi, "Ang masasabi ko ay kaawa-awa kayo. 3 tao ang nagmaneho ng sirang lumang Mercedes na wala pang 200,000 at second-hand na sasakyan. How dare you pretend to be something in front of me?" Pagkatapos magsalita, itinuro ang kanyang Maserati. Malamig niyang sinabi, "Ang Maserati ko ay nagasgasan mo. Paano mo ako mababayaran?" Kumunat ang noo ni Charlie at sinabing, "Nauna naming nakita ang parking space, at naghanda kaming pumarada. Wala kang karapatan, at biglang lumabas para kunin ang parking space. Bakit dapat ka naming babayaran?" Mayabang na sinabi ng baynit, "Bakit? Hindi ka dapat tumigil dito dahil sa iyong sirang kotse. Hindi mo ako masasaktan." Hindi nagalit si Charlie at tumawa at sinabing, "We will not compensate for this kind of thing. Kung hindi ito gumana, tawagan ang pulisya ng trapiko."
Kahit na ang pulisya ng trapiko ang magdesisyon dito, ito ay iyong buong responsibilidad, dapat mong maintindihan. Ngumiti ang binata. At nagngalit ang kanyang mga ngipin at nagmura. Ano ba yan? Kausapin mo ako tungkol sa traffic police. Alam mo ba ang sinabi ko? Kailangan mong mamatay dito. Sa sandaling ito, lumabas ang isang babaeng may makapal na make-up at cosmetic na mukha sa kotse ng binata. Itinuro niya si Charlie at mapanlait na sinabi, "Napakahirap mo. Ang lakas ng loob mong magsalita dito. Alam mo ba na mayroon akong 3 milyong tagahanga sa YouTube? Kung ayaw mo magbayad ng pera, maniwala ka man o hindi. Kunan ng litrato ang iyong mga pambubugbog at e-post ang mga ito sa internet para patayin ka ng mga tagahanga ko." Ang binata ay agad na naglagay ng walang kwenta at nakakabigay puri na ekspresyon. At sinabing, "Oh, naku mahal, bakit ka lumabas? Magmadaling bumalik sa kotse at maghintay. Kaya ng asawa mo ito." Kabanata 418. Pagkatapos magsalita, ang binata ay naglagay ng masamang ekspresyon at sinumpa si Charlie, "Anak, kung kilala mo ako, dapat mong bayaran ang pera ng mabilis. At pagkatapos ay magmaneho, huwag mo akong istorbohin. At ang aking kasintahan na pumunta sa mga hot spring." Malamig na tanong ni Charlie, "Paano kung hindi ako magbabayad?" Isang malamig na ngiti ang ibinigay ng binata bago siya nagsabi, "Isang grupo ng mga mahihirap. Talaga, nagpapanggap ka, maghintay ka. Ipapaalam ko sa iyo ang kahihinatnan ng hindi pagbabayad." Pagkatapos magsalita, kinuha ng binata ang kanyang cellphone, at nag-dial ng numero. Pagkaraan ng ilang sandali, nakakonekta ang telepono, at sinabi ng binata, "Manager Zhang, may tao dito na gusto makipaglaro sayo." Ang kotse ay nagasgasan ng ilang mga mahihirap na tao. Sa sandaling dumating ako sa parking lot, mukha silang baluktot. Bilasan mong magdala ng ilang tao dito. Pagkababa ng telepono, tumingin ang binata kay Charlie nang may pag-iinis at sinabing, "Kawawa, bibigyan kita ng pagkakataong mawalan ng pera. At pagkatapos ay humingi ng tawad sa akin. Kung hindi, kapag dumating si Manager Zhang, hindi ako magiging mabait sa'yo." Nang makitang may tinawagan ang kabilang partido, natakot si Elsa na si Charlie ay masaktan. Kaya dali-dali niyang sinabi, "Okay, kung tatanggapin ko ito, maaari mong sabihin sa akin kung magkano ang kailangang bayaran." Ngumiti ang binata, "Ang kotse ko ay nagasgasan mo sa pagkakataong ito. At ang orihinal na pintura ay hindi na maibabalik. Ito ay isang panghabang buhay na sakit. Kailangan mong bayaran ng kalahati ng presyo ng kotse. Bibigyan kita ng discount. Magbayad ka ng 800,000. "Ano, 800,000? Galit na sabi ni Elsa. "Ikaw ay napaka-arogante. Ang iyong sasakyan, kahit na upunta ka sa Maserati Forest Shop, aabutin ka ng 2 o 3,000 para sa isang pintura. Dagdag pa ang metal sheet. 1 o 2, sa tingin ko magagawa ang lahat ng iyon sa pamamagitan ng pagbayad ng higit sa 10,000. 10,000, nagluwa ang binata ng makapal na plema sa lupa, at muntik ng maduraan ang mga paa ni Elsa. He cursed with a mouthful of big yellow teeth. "Are you arguing with me? Alam ko ang ginagawa ko. 10,000 lang. Nag-iisip ng isang bagay. Hayaan mong sabihin ko sa'yo, na ikaw ay hindi makakawala ng isa na mas mababa sa 800,000 ngayon. Kung ang pera ay hindi sapat, ito ay hindi mahalaga. Iwanan ng impormasyon ng iyong ID card. At pagkatapos ay bigyan ako ng IOU. Ang interes ay 80,000 sa isang araw. Ikaw, pangingikil ang ginagawa mo." Hindi na kaya ni Claire ang mga naririnig niya. At galit na nagsabi, "Gaano ka man kamayabang, kami ay tatawag ng pulis. Mag-ulat ka, kung gusto mo." Mapanghamak na sinabi ng binata, "Natatakot akong bilangin mo ang pagkatalo. E-play ang set na ito sa akin. Sabihin sa'yo, ako ay itim at puti, at kumakain ako sa magkabilang panig." Inamin ni Elsa na siya ay nakatanim. Wala siyang pakialam tungkol sa 800,000. Ang halaga ay isang ambon lang. Pero ayaw niya talagang guluhin si Charlie. Inanyayahan niya silang pumunta. Sa katunayan, gusto niyang makilala si Charlie.
at magkaroon ng higit pang mga pagkakataong makipag-ugnayan, at magkasundo sa isa't isa. Sa makatuwid, hindi niya nais na magdulot ng gulo si Charlie dahil sa kanyang sarili, at hindi niya gustong maapektuhan ni Charlie ang kanyang kalooban dahil sa pangyayaring ito. Kaya't kinagat niya ang kanyang mga ngipin at sinabing, "Okay, 800,000 ay maliit na halaga, bigyan mo ako ng numero ng card, at pagkatapos ay ipapadala ko ito sa'yo. Totoo ba yang sinasabi mo?" Hindi inaasahan ng binata na ang 800,000 ay kayang ibigay ng kabilang partido. Ang una niyang inakala ay nag-counter-offer ang kabilang partido. Gumawa ng mga konsesyon sa kanyang sarili, at sa huli ay nangikil ng 100,000 mula sa kabilang partido, at kumita ng malaki. Sa hindi inaasahan, ang mga tao ay magbibigay ng 800,000, ngayon ito ay isang malaking kita. Ngunit sa sandaling ito, biglang pinigilan ni Charlie si Elsa at malamig na sinabi, "Huwag mo siyang bigyan ng kahit piso. Gusto kong makita kung ano ang maaaring maging kahihinatnan ngayon." Kabanata 419. Nang makitang hinaharangan ni Charlie ang kanyang pinansyal na landas, agad na napangiti ang binata at sinabing, "Okay, pinipilit mong hanapin ang iyong kamatayan. Kung hindi kita matalo ng kalahating kamatayan mamaya, hindi na ako papangalanang Leo." Walang pakialam na sinabi ni Charlie, "Mahilig kayong magpanggap, sa palagay ko maaari kayong magbago ng apelyido." Bobo. Ang kabataan ay agad na marahas na nagalit, handang lumapit at gumawa ng 2 kilos kay Charlie anumang oras. Sa sandaling ito, nagmamadaling lumapit ang isang medyo may edad na matabang lalaki, na may ilang malalakas na security guard. Nang makita siyang paparating, agad nang umiti ang binata. "Manager Zeng, hindi kita nakita nitong mga nakaraang araw, at muli kang tumaba. Mukhang ang buhay ay talagang nakakapagpalusog." Tumawa si Manager Zeng at nagsabi, "Mr. Leo, paano mo natatandaan ang mga araw ko? Just pass my days. Unlike you, na may malaking pamilya." Pagkatapos magsalita, nagmamadali siyang nagtanong, "Nga pala, Mr. Leo, ano ang nangyayari dito?" Itinuro ng binata si Charlie gamit ang kanyang kamay, at sinabi sa malamig na boses, "Itong kawawang hanger ay nagpapanggap. Hindi niya ako mababayaran sa pag-scrap ng kotse ko. Ang buto ay napakahirap pa rin. Solve it." Tumango si Manager Zeng at tumingin kay Charlie. Pagkatapos tumingin sa paligid, nakita niya na si Charlie ay nakasuot ng ordinaryong damit, at siya ay hindi nagkaroon ng ugali ng isang mayamang pangalawang henerasyon. Bilang karagdagan, siya ay nagmaneho ng isang matanda na Mercedes-Benz, at alam na ang kabilang partido ay isa ring taong walang background. Kaya nagsalita siya, "Anak, kapag lumabas ka, wala kang anumang pangitain. Alam mo ba kung sino ang binangga mo?" "Sino siya?" Walang pakialam na tanong ni Charlie. Sinulyapan ni Manager Zeng ang binata at sinabing, "Mr. Liu Ming ng pamilya Liu. Ang Liu family ay may daan-daang milyong mga ari-arian. Hindi mo ito kayang bayaran?" Pagkatapos niyang magsalita, agad niyang sinabi, "Kung ayaw mong magkagulo, basta makinig ka sa akin. Sa totoo lang mawala ang pera, pagkatapos ay ilipat ang kotse. Huwag abalahin si Mr. Liu sa oras na ito." Kumunat ang noo ni Charlie at sinabing, "Napaka-interesante mo rin. Lumapit ka at sinabing yon ang problema. Gusto mo akong magbayad?" Ngumiti si Manager Zeng. "Oo naman. Mahirap kang tao. Buksan ang iyong mga mata at tingnan kung anong sasakyan ang nakaparada sa paligid. Anong sasakyan ang minamaneho mo? Aling sasakyan ang mayroon tayo dito, na wala pang 1,000,000? Anong mga kwalifikasyon ang mayroon ka para iparada ang isang sirang Mercedes dito?" Tumingin si Charlie sa paligid at sinabing, "Wala akong nakitang karatula na nagbabawal sa pagparada ng mga sasakyan na mababa sa 1,000,000. Ano bang pinagsasabi mo?" Nang makitang si Charlie ay laging natusok sa langis at asin, sinipa ni Liu Ming ang mga taillight ng Mercedes-Benz. Agad siyang nagmura, "Damn! Matagal na kitang pinagtiyagaan. Mahirap kang pakiusapan. Nagpapanggap ka pa rin dito. More chirps. Believe it or not, I can break your leg."
Hindi mo gustong mawala ng pera. Sasamahan ako ng mga idiot na babae ngayong gabi. Habang nagsasalita, gustong hawakan ni Liu Ming si Claire na nakatayo sa tabi ni Charlie. Kumunat ang noo ni Charlie. Tumayo sa harap ni na Claire at Elsa. Hinawakan ang braso ni Liu Ming at itinulak siya. Galit na galit si Liu Ming at nagmura. Napakahirap mo at gustong lumaban? Sa tingin ko ang dalawang babae ay pinarangalan ko. Kung maglakas loob kang lumaban, papatayin kita. Maniwala ka sa akin. Hindi ako naniniwala. Bahagyang ipinikit ni Charlie ang kanyang mga mata, na may malamig na ekspresyon sa kanyang mga mata. Tumingin siya kay Liu Ming at sinabing, mas mabuting mag-iwan ng paraan para sa pagiging lalaki, at huwag mong hayaan ang iyong sarili na tawagin si kamatayan. Sa sandaling iniunat ni Liu Ming ang kanyang kamay. Itinulak niya si Charlie, at sinabing may inis na ngiti, "Nako, kawawa ka namang sabitan. Hindi ako mananatili sa likod. Ano ang magagawa mo para sa akin?" Kumaway din si Manager Zeng sa gilid. Hiniling sa security guard na palibutan si Charlie at ang iba, at sinabing, "Kaawa-awa, bitawan mo si Ginoong Liu. Sinaktan mo si Mr. Liu. Hindi mo kayang mamatay." Si Charlie ang bahala sa kalokohan niya. Itinaas niya ang kanyang paa at diretsyong sinipa ang tiyan ni Liu Ming at pinalayas siya. Naramdaman lamang ni Liu Ming ang matinding pananakit ng kanyang tiyan, na para bang nabasag ang kanyang bituka, at sinabing galit na galit, "Manager Zeng, patayin mo siya, damn, maglakas loob na saktan ako, bugbugin siya hanggang mamatay. Ako ang responsable kung may nangyaring mali." Mag-uutos na sana si Manager Zeng, ngunit biglang may narinig na boses mula sa loob. Kabanata 420. "Oh, ano ang problema?" Nang marinig ito ni Manager Zeng, nabigla ang buong katawan niya. Huli na para tamaan si Charlie, lumingon siya at sabik na sinabi, "Mr. Orville, tapos ka na bang magbabad? Anong pakiramdam mo?" "Ayos lang." Casual na tumugon si Orville at nagtanong, "Anong ginagawa mo?" Habang nagsasalita, dinala ni Orville ang isang grupo ng kanyang maliliit na kapatid at naglakad patungo sa kanya. Mabilis na ipinaliwanag ni Manager Zeng, sinaktan ng isang mahirap na lalaki si Mr. Liu. Malapit ko nang ipaghiganti si Mr. Liu. Ang batang ito ay hindi masyadong may kakayahan, ngunit ang kanyang mga buto ay medyo matigas. Hinawakan ni Liu Ming ang kanyang tiyan, at sinigawan si Mr. Orville, "Tito, matagal na kitang hindi nakikita." 2 beses siyang sinulyapan ni Orville bagong umiti at sinabing, "Ang liit pala ng bastard ng Liu family, matatalo ka pa kaya sa Ores Hill? Masyadong nakakahiya para sa'yo." Si Orville ay may magandang relasyon sa ama ni Liu Ming. Kaya si Liu Ming ay itinuturing na kanya kalahating matandang pamangkin. At siya ay nagsasalita ng mas direkta, at siya ay ganap na matanda. Si Liu Ming ay hindi nangahas na gumawa ng 1 segundo sa harap ni Orville, kaya kailangan niyang sabihin na may hiya. "Tito, hindi ba ito isang mahirap na lalaking natulala? At ipapaalam ko sa kanya ang gastos ng pambubugbog sa akin mamaya." Bumuntong hininga si Orville at sinabing, "Gusto ko talagang makita, kung sino man ang matapang na naglakas loob na saktan ka." Naglakad si Orville sa kapitbahayan, at pagkatapos ay itinabi ang mga security guard, napapaligiran ng mga patong-patong at tumingin sa karamihan. Kaagad pagkatapos, nakita niya si Charlie na walang pakialam. Tumingin si Charlie kay Orville nang mapaglaro, at nagtanong, "Mr. Orville, medyo galit ka ba?" Agad na pinagpawisan si Orville. Hindi niya akalain na ang pinaligiran sa grupong ito si Mr. Wade. Sa sandaling ito, lihim siyang nagalak sa kanyang puso, buti na lang. Wala siyang sinabing hindi maganda, baka hindi niya sinasadyang ginalit si Mr. Wade, kailangang sumunod sa kanya. Sa huling pagkakataong ibinigay ni Mr. Wade ang kanyang pabor at ginantimpalaan ang sarili ng isang mahiwagang gamot. Loyal na siya kay Mr. Wade. Siya ang kanyang aso noong siya ay ipinanganak at ang kanyang patay na aso nang siya ay namatay. Sa pagkakataong ito ay halos wala na siyang mata at kinagat niya ang kanyang amo. Ito ay halos isang kapahamakan. Nagmamadaling yumuko si Orville at magalang na sinabi,
Mr. Wade. Hindi ko alam na ikaw pala ang dumating. Biglang natahimik ang mga tao sa paligid. Ang sikat na si Orville ay napakagalang sa isang mahirap na tao. Hindi ba ito kakaiba? Itinuro ni Charlie ang kanyang daliri sa binata at mahinang nagtanong, "Kilala mo ba ang batang ito?" Si Orville ay hindi isang tanga. Alam na si Liu Ming ay malamang na nasaktan si Mr. Wade. Sa oras na yon, wala siyang pakialam na anak siya ng isang kaibigan. Agad siyang naglakad sa harapan ni Liu Ming at ibinagsak si Liu Ming sa lupa ng isang malakas na sampal. Hinawakan ang kanyang buhok at hinampas ang ulo sa sementadong sahig. Sa isang boom, si Liu Ming ay nabasag. Nilabanan ni Liu Ming ang matinding sakit, at nagtanong, "Tiyo, ano ang ginagawa mo sa akin?" Pinandilatan siya ni Mr. Orville. Muling hinampas ang ulo ni Liu Ming. "Dare to provoke Mr. Wade, you're so ignorant."